Sa mismong National Seafarers Day, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Dagdag proteksyon ito sa mga Pilipinong marino at nagtatakda ng patas na sahod at iba pa. Nakatutok si Ivan Mayrina. 12 taon ng seaman si Alvin Hiponya. Masaya naman daw at maayos ang kita. Pero may napansin sa bawat sampa sa barko. Mga ibang lahi na ngayon, dami ng ibang lahi. Kasi yung mga ship's owner lumipat na sa ibang bansa. Sinisi niya ang ambulance chasing o panghihikayat ng ilang abogado sa Pinoy seaman na mag-claim ng labis-labis sa disability benefits sa mga ship owner. Kaya iba na lang ang kinukuha umano. Para hindi na umabot sa ganyan, kabilang ang patas sa benepisyo, sahod at ibang claims sa itinatakda na ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Nilagdaan na yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kanina. In case na siguro magka-problema sa company or whatever na mga kaso-kaso, matulungan kami ito ng protection. Tsaka yung mga ships owner, babalik na rin dito sa Philippines para mag-invest ulit. Nakasaad din sa batas sa mga programa para sa training and development programs na sisigurong akma pa ang kanilang kakayahan at naayon pa rin sa international standards. Maraming makikinabang, lalo't isa sa bawat 3 seafarer sa mundo ay Pilipino. Base sa datos ng DMW nitong 2023, may mahigit 600,000 na Pinoy seafarers. Ang sakripisyo nila kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos nang lagdaan ng batas kanina, lalo ang panganib, partikular sa mga dumadaan sa Red Sea na kinukubkob ng mga Houthi kamakailan. Long way away from their homes and their families, the weight of isolation, of unpredictable conditions, countless threats to their safety and their security. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.